mapagpalang araw sa ating lahat. Simulan natin may galak at sigla ang araw na to. Batid kong handa na kayong tuklasin, linangin at pagyamanin ang obra maestrang sinulat ng ating pambansang bayani na si Gato C. P. Rizal, ang Noli Me Tangere. Kung sa Pilipino ay, huwag mo akong salingin. Atin ang himayin, tuklasin ang mga mahalagang pangyayari sa buhay ni Crisostomo Ibarra at ni Maria Clara. Narito ang ating mga kasanayan. Una ay ibabahagi ang sariling damdamin sa tinalakay ng mga pangyayaring naganap sa buhay ng tauhan. Pangalawa, nilalahad ang sariling pananaw sa kapangyarihan ng pag-ibig sa magulang, sa kasintahan, sa kapwa, at sa bayan. Okay class, tayo muna'y magbalik tanaw. Paano to? Hulaan mo kung sinong tauhan ng Noli Me Tangere ang nasa larawan. Okay, bigyan kita ng 10 segundo. Sino kaya siya? Okay, magaling. Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra y Magsaling, isang binatang makisig at nag-aral sa Europa, mapagmahal na anak, nangarap na makapagpatay ng paralan sa bayan ng San Diego, at isa lamang ang kanyang minamahal, walang iba kundi si Maria Clara. Sa ating ikalawang larawan, hulaan mo kung sinong tauhan ng Noli Me Tangere ang nasa larawan. Sino kaya ang babae ito? 10 segundo. Sino kayang babae? Wala natin. Okay, magaling. Siya ay si Maria Clara, o mas kilala sa pangalang Maria Clara de los Santos y Alba, ang kaisa-isang minahal ni Crisostomo Ibarra. Inihiyama itong anak ni Padre Damaso kay Doña Pia, isang masintahin at mapagmahal na anak. Muli, siya si Maria Clara de los Santos y Alba, mas kilala sa pangalang Maria Clara. Okay, para sa ating katlong larawan, sino kaya ang taong ito na nilikha ni Jose Rizal sa kanyang Noli Me Tangere? Okay, kung ang sagot mo ay Padre Damaso Bertolagas, kung mas kilala sa tawag na Padre Damaso, ay tama ka. Ngunit sino nga ba si Padre Damaso? Sa ating nakarang aralin, siyang hahamak kay Ibarra. Siya rin ang nagpahukay ng bangkay ni Don Rafael Ibarra. At siya rin ang tunay na ama ni Maria Clara. Para sa ating paghuling larawan, sino kaya ang taong ito? Okay, kung ang sagot mo ay Elias, ay tama ka. Sino nga ba si Elias sa ating nakarang aralin? Si Elias ang taong tutulong kay Crisostomo Ibarra at magpapakita ng mga kabugtutang nangyari sa lipunan kay Ibarra. Kumbaga, silang dalawang magiging matalik na magkaibigan. Okay, tayo muna ay maglaro. Alam mo ba yung larong 4 pick 1 word? Okay, tingnan mabuti kung ano ang naisipaywatik ng mga larawan at punan ng mga letra ang loob ng kahon upang mabuo ng mga salitang may kinalaman sa ating aralin. Okay, narito na ang ating mga larawan. Ano kaya ang ibig ipaywatik kung pinapakita nito? 10 segundo. Okay, kung ang sagot mo ay pag-ibig, tama ka. Sa nobelang Noli Me Tangere ay papakita ng dalawang magkasintahan ang tunay at wakas nilang pag-ibig. Sino yun? Si Crisostomo Ibarra
at saka si Maria Clara. Okay, sa ating ikalawang per pick one word, 10 segundo. Okay, kung ang sagot mo ay paghamak, tama ka. Sa ating aralin, malalaman ninyo sa ating aralin kung paano hinamak ni Padre Damaso ang angka ni Crisostom Ibarra, kanyang paglapastangan sa mga Ibarra. Narito naman ang ating kasunod ng mga larawan. 10 segundo ulit. Okay, tama ka kung ang sagot mo ay pagkakaibigan. Okay, makikita natin sa araling ito, si Crisostom Ibarra at saka si Elias ay mabubuo ang kanilang pagiging matalik na magkaibigan, kumbaga magkasangga sa ating aralin. Ating kasunod na larawan, 10 segundo para maulaan mo kung anong ibig sabihin nito. Okay, kung ang sagot mo ay lumaban, tama ka. Sa ating aralin, malalaman ninyo kung paano pinaglaban ni na Crisostomo at Elias ang kailang kapihang dinanas. Okay, bago natin talakayin ang ating aralin, palawakin muna natin ang ating bokabularyo o takasalitaan. Sa ating panutong, punan ng mga letra upang mabuo ang kasingkulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap. Pagkatapos ay gamitin mo ito sa makabuluhang pangungusap. Para sa ating unang hinintay ni Maria Clara si Crisostom Ibarra sa Azotea upang makausap. Ano ang ibig sabihin ng salitang Azotea? Magaling. Kung ang sagot mo ay balkonahe ay tama ka. Okay, ako munang magbibigay ng pangusap tapos sumunod ka. Ipinakita nila ang kanilang tanda ng wagas na pagmamahal sa lugar sa Azotea kung saan ay pinakita ni Crisostom Ibarra ang daon ng sambong at ang mga sulat naman ni Maria Clara. Sa ating pangalawang pangungusap, nilapastangan ni Padre Damaso ang bangkay ni Don Rafael Ibarra. Ano kayang sagot mo dito? Okay, ako muna ang magbibigay ng halimbawa tapos ay sumunod ka. Sa pangungusap na nilapastangan o pinastos, narito ang aking pangusap, sagad hanggang buto ang kalapastangan ni Padre Damaso sa mga Ibarra, pati bangkay ng Don ay pinahukay at pinatapon sa libingan ng mga Inchep. Para sa ating tatlong pangusap, kamuntik nang mapatay ni Crisostom Ibarra si Padre Damaso gamit ang balaraw. Ano kayong sagot mo? 10 segundo muli. Okay, kung ang sagot mo ay patalim, ay tama ka. Patalim, tamang sagot. Di na mapigilan ni Ibarra ang sobrang galit kay Padre Damaso, kaya't kinuha niya ang balaraw at itarak sa lig nito. Buti na lamang at naririyan si Maria Clara para pigilan si Crisostom Ibarra. Ngayon naman, ikaw ang
gumawa o bumuo ng sarili mong pangungusap. Bako na tayo sa pang-apat na pangungusap, ang mga taong humihiling ng pagbabago sa pamahalaan ay itinuturing na salarin. 10 segundo. Anong ibig sabihin ng salarin? Kung ang sagot mo ay kriminal, ay tama ka muli. Palakpakan mo yung sarili. Okay, para sa ating pangusap, naging salarin si Ibarra dahil sa kawalang hustisya sa kanyang pamilya. Okay, ikaw naman ang gumawa ng sarili mong pangusap. Tumako na tayo sa ating panghuling pangungusap, sa ating panglima at panghuli. May mga taong umaglahi sa kanya. Ano kayang ibig sabihin ng umaglahi? Okay, 10 segundo. Umaglahi. Galing mo talaga. Kung ang sagot mo ay umapi, tama ka na naman. Okay, para sa ating pangusap, ang mga umaglahi kay Ibarra ay magbabayad din. Kung di man sa lupa ay sa langit, sapagkat may Diyos na siyang hahatol sa atin. Okay, para sa iyong pangusap naman. Okay, masusi nating panoorin at pag-aralang mabuti ang inihanda kong video lesson tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa buhay ni Crisostomo Ibarra. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ang ating tatalakay ngayon ay tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa buhay ni Crisostomo Ibarra at ni Maria Clara. Naghanda ng hapunan si Kapitan Tiago. Pinagsa ito ng maraming panauhin, kahit ang iba ay walang panyaya. Dumating si Kapitan Tiago kasama ang binatang si Crisostomo Ibarra na 7 taong namalagi sa Europa. Noon lamang nalaman ng lahat ng nasa handaan para kay Ibarra ang salo-salong inihanda. Masayang binati ni Ibarra si Padre Damaso. Ipalagay niyang matalik na kaibigan ng kanyang ama, si Dong Rafael Ibarra. Ngunit itinanggi ito ng pari na sadyang ipinagtaka ng binata. Lumapit kay Ibarra si Tiniente Ibarra at nagpakilala ito. Sinabi ito sa binata na sadyang naging mapalad kayo kaysa sa inyong ama. Nagtungo na ang mga panauhin sa pagkainan. Nagagawan sa upuan si Padre Damaso na dating kura sa San Diego at si Padre Sibilia na kura sa Binondo. Nainggit si Padre Damaso sa mga nahaing lamang loob ng manok sa pinggan ni Ibarra, samantalang sa kanya'y patigas na leeg at pakpak ng manok. Naging tampok sa usapan si Ibarra hinggil sa paglalakbay niya sa Europa. Ito ay muling tinuya ni Padre Damaso si Ibarra. Sa halip na magalit, ay nagpaalam ng umalis ang binata. Sinundan ng Teniente si Ibarra at dito ay nalaman ng binata ang tunay na nangyari sa pagkamatay ng kanyang ama. Isang Kastilang tagapaningil ng buwis ang pumatol sa pagbibiro ng mga bata. Naabutan ng Kastila ang isang bata at walang away itong pinagtatadyakan. Nakita ito ng Don Rafael at tinabig niya ang Kastila. Tumama ang ulo nito sa bato
na naging dahilan ng pagkamatay nito. Buhat noon naglabasan ang mga lihim na may inggit kay Don Rafael at isa na nga rito ay si Padre Damaso. Pinaratangan itong erehe dahil sa hindi pangungumpisal at isang pilibustero na laban sa pamahalan at marami pang iba. Tumungo si Crisostomo Ibarra sa bahay ni Maria Clara at doon ay nag-usap sila sa azotea. Pinakita ng dalawa ang mga patibay na sila ay hindi nakakalimot sa isa't isa. Ipinakita ni Ibarra ang tuyong dahon ng sambong at si Maria Clara naman ay ang sulat sa binata. Malapit na noon ang araw ng patay. Nagpaalam na ang binata sa dalaga upang magtungo sa libingan ng kanyang ama. Sa libingan, napatid niya buhat sa sepulturero na pinakukay ang bangkay ng kanyang ama at pinalipat sa libingan ng mga Tiyeko. Umuulan noon at mabigat ang bangkay, kaya tinapon na lamang ito sa lawa. Galit na galit si Ibarra ng minsan. Nakasalubong niya si Padre Salve at ito'y kanyang pinitsirahan. Ipinagtapat ng pari ng hinalihinan niyang pari na si Padre Damaso ang gumawa ng kayong kalapastangan. Sa halip na maghiganti si Ibarra ay nagpatayo ito ng paralan para ipagpatuloy ang ninais ng kanyang ama. Sa pagbabasbas ng panunukan ng paralan, muntik nang mabagsakan si Ibarra. Salamat lang sa tulong ni Elias sapagkat imbis na si Ibarra ay ang taong madilaw. Sa pananghalian, inihanda ni Ibarra, muli hinamag ni Padre Damaso ang ama nito. Hindi na napigil ni Ibarra ang sarili at muntik na niyang masaksak ang pare. Buti na lamang at pinigilan siya ni Maria Clara. Dahil sa pangyayari iyon, ay itiniwalag si Ibarra ng arsobispo sa simbahang Katoliko. Ang sitwasyon ay sinamantala ni Padre Damaso. Iniutos niya kay Kapitan Tiago na hindi na ituloy ang kasal ni Maria Clara at Ibarra. Sa halip ay kay Linares ito'y pakasal. Napawalang bisa ang pagiging eskomulgado ni Ibarra at tinanggap muli siya sa simbahan. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay hinuli at ikinulong dahil naparatangan siya na nauna sa pagsalakay sa kwartel. Habang ginaganap ang hapunan para sa kasal ni Linares at ni Maria Clara, ay nakatakas si Ibarra sa tulong ni Elias. Sinabi pa niya na kaya siya magpapakasal kay Linares ay para sa dangal ng ina. Ngunit ang pagmamahal niya para kay Ibarra ay di magbabago.
Tinulungan siya ni Elias sa pagtakas, ngunit naabutan sila ng mga sibil. Sa pamagitan ni Elias ay nailigaw niya ang mga tumutugis at nakatakas si Bara. Nang makalundag si Elias sa tubig, ay pinagbabaril siya. Sa pagkalat ng balita na namatay si Bara, si Maria Clara ay lubos na namigha. Nakiusap siya na pumasok sa kumbento upang magmungha at walang nagawa si Padre Damaso dahil kung hindi ito papayag ay magpapatiwakal ang dalaga. Mo at napanood mo na ang ating video lessons, atin ang sagutin ang ating mga katanungan. Okay, para sa ating unang tanong, ilarawan sina Crisostomo Ibarra at Maria Clara. Alin sa kanilang mga katangian ang lubos mong hinahangaan at bakit? Okay. Okay, magaling. Ito naman ang aking kasagutan. Masasabi ko kay Crisostomo Ibarra, bukod sa pagiging matalino, para sa akin ang nagustuhan ko ay ang kanyang magandang ugali. Pangalawa, ang kanyang magiging maginoo, magiging wakas at tapat na pagmahal niya sa kanyang kasindahan kay Maria Clara. Samantalang si Maria Clara naman, ang nagustuhan ko sa kanyang ugali ay ang kanyang tapat na pagmamahal din sa kanyang kasintahan at ang pagiging mahinhin at masunuring anak. Okay? Okay, sa ating ikalawang tanong, bakit labis ang galit ni Padre Damaso sa mga Ibarra, lalo na kay Don Rafael Ibarra? Ano ang iyong kasagutan? Okay, mahusay. Para sa aking kasagutan naman, narito ang aking masasabi doon sa dalawang tanong. Siguro ang pangunahing dahilan kung bakit galit na galit si Padre Damaso kay Don Rafael Ibarra sa mga Ibarra ay dahil sa inggit. Dahil sabi nga nila sa kwento, sa ating nobela, napakayaman ng mga Ibarra. Sinabi rin ni Padre Damaso na hindi rin nangungumpisal si Don Rafael Ibarra at hindi namimigay ng abuloy sa simbahan. Kaya siguro doon siya nagagalit. Bukod dito ay sabi natin na hindi maganda talaga ugali ni Padre Damaso. Sobra siyang mainggitin. Okay? Okay, dumako na tayo sa ating ikatlong tanong. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Crisostomo Ibarra, ano ang iyong gagawin upang mabigyang katarungan ang sinapit ng inyong ama o ng inyong angkan? Okay, husay. Narito naman ang aking kasagutan. Bukod sa panalangin sa ating Panginoon na mabigyang katarungan ang kalapastangan sinapit ng aking angkan, kung halimbawa ako nga si Crisostomo Ibarra, okay, pagpapasa Diyos ko yung ginawa ni Padre Damaso. Tapos ang susunod kong gagawin ay hihingi ako ng tulong ng isang abogado o manananggol, tagapagtanggol, attorney upang manghingi ng legal na payo. Nang sa ganon ay ma-actionan ko naman or mabigyan ko naman ng katarungan ang sinapit ng aking ama. Masasabi mo bang laganap pa rin ang kawalan ng katarungan sa ating lipunan hanggang sa kasalukuyan? Okay, ito yung tanong natin sa pang-apat. Magbigay ka nga ng mga patunay. Okay, mahusay, galing. Narito ang aking kasagutan naman. Sa aking opinion, laganap pa rin kung sino nga yung mayaman, may impluensya, tanyag, ay may tinatawag natin na special treatment. Di ba? May nabalita nga sa news na isang pastor na ng halay, di ba? Ay nakakalaya pa rin. Isang congressman na nakapatay, umano. Dahil nga sa impluensya at kayamanan ay nakakalaya pa rin.
Siguro yun ang patunay ko na nangyayari ito ang ganitong klase ng kawalan ng katarungan sa ating lipunan. Okay, dumako na tayo sa ating panglima. Gamit ang graphic organizer, yung makikita niyo sa ating graphic organizer, ilahad ang iyong pananaw. Ilahad ang iyong pananaw tungkol sa kapangyarihan ng pag-ibig na ipinakita ni Crisostomo Ibarra para sa kanyang magulang, sa kanyang kasintahan si Maria Clara, sa kapwa niya, at sa bayan. Okay? Okay, magaling. Narito naman ang aking kasagutan. Sa magulang, pinakita ni Ibarra ang kanyang pag-ibig sa magulang sa pamagitan ng paghahanap ng hustisya. Ipinakita niya naman sa kanyang kasintahan ang kanyang wagas na pagmamahal dahil nga hindi siya nakalimot sa kanilang pag-ibigan. Okay, sa kanyang kapwa naman ay marunong siya makipagkapwa. Kung maalala nyo sa unang kabanata ng pagtitipon, pinakita niya doon ang kanyang pagiging maginoo o marunong makipagkapwa-tao. Isa din siyang matulungin na tao. Okay, ano bang ginawa niya sa bayan? Ang ginawa ni Crisostomo Ibarra sa bayan ay ang pagpapatayo ng paaralan para sa mga kabataang gustong matuto. At higit na pinagtanggol niya ang kapihan ng mga Pilipinong nawawalan ng katarungan sa lipunan. Okay, kasunod naman activity. Paano ito? Gamit ang wave organizer. Bakit binuo ni Dr. Jose B. Rizal ang sina Crisostomo Ibarra at Maria Clara sa kanyang nobelang No Limitang Hirit? Anong klaseng tauhan sina Crisostomo Ibarra at Maria Clara? Ipaliwanag. Okay, usay. Okay, narito naman ang aking opinion sa sagot na o kaya kasagutan sa tanong na ito. Masasabi ko na si Crisostomo Ibarra ay katulad ni Dr. Rizal. Binuo niya ito parang siya sapagkat si Jose Rizal ay matalino, handang iaalay ang buhay para sa bayan. Di ba? Nagbigay siya ng buhay para sa ating bayan. Katulad siya ni Crisostomo Ibarra. Si Maria Clara naman ay palagay ko sumisimbolo sa mga dalagang Pilipina na mahinhin at handang maghintay sa tunay at wagas na pag-ibig. Sila yung mga titawag natin martir na dalagang Pilipina. Okay, tayo na ay dadako sa ating pangkatang gawain by group. Okay, sa mga activity natin, nag-group mo na kayo kung sino yung magagaling sa actingan, sa roleplay, sa tula, sa poster making, saka sa pag-awit. Okay? Narito ang inyong mga gagawin. Matapos mong malaman ang mahalagang pangyayari sa buhay ni Crisostomo Ibarra, mapapansin mong nanaig ang pagmamahal sa magulang, sa kasintahan, sa kapwa at sa bayan. Kayo bilang mag-aaral at kabataan, paano niyo maipapakita o paano ipapakita ang pagmamahal sa inyong magulang, kasintahan, kapwa at sa bayan? Ilahad ninyo ang iyong pananaw sa pamagitan ng mga sumusunod na gawain. Okay, sa pangkat 1, ipakita ninyo ang inyong pagmamahal sa magulang sa pamagitan ng dula or drama. Kayo ay aking gagraduhan sa ating pamantayan, script, mensahisan ng dula, gagawin ninyo, 30%, pagkakaganap o pag-arte, 30%, wastong damdamin at emosyon, 20%. Dapat may kooperasyon ng bawat isa, 20%. Sa kabuuan, ito ay 100%. Ating ikalawang pangkat ng mga balagtas. Ipakita ninyo ang inyong pagmamahal sa kapwa sa pamagitan ng tula o pagtula.
Okay, sa ating pamantayan kung paano kayo gagraduhan, unang-una, malinaw ang mensahe o mensahe ng tulang inyong gagawin. 30%. Malinaw na bigkas at lapat ng wastong himig, 30%. Wastong damdamin at emosyon sa bigkas ng tula, 20%. Kaangkupan ng kilos, galaw at ekspresyon ng muka, 20%. Sa kabuuan, meron tayong 100%. Bali, magiging ano to, sabayang pagbigkas kasi by group kayo eh. Okay? Mga mang-aawi, pangkat 3, nag-group ko na kayo. Ipakita ninyo ang iyong pagmamahal sa kasintahan, sa inyong kasintahan kung meron. Kung wala, di assuming chart sa pamagitan ng awit. Kayo ay aawit ha. Narito ang ating pamantayan kung paano ko kayo gagraduhan. Una, dapat malinaw ang mensahe o mensahe ng inyong awit. 30%. Dapat may tono, may himig, may kumpas. 30%. Instrumento, kung maaari, gagamit kayo, 20%. Alam ko naman na may marunong mag-gitara sa inyo. Diba? Kaya tambol. At pagkakaisa o kooperasyon ng bawat isa. 20%. Sa kabuuan, 100%. Good luck. Namang mga manlilikhaw, mangguguhit. Ito, poster making. Pangkat 4, tulungan kayo. Ipakita ninyo ang inyong pagmamahal sa bayan. Pagmamahal sa bayan sa pamagitan ng poster making at slogan. Bali dalawa, poster making at slogan. Siguro sa baba na yung slogan. Okay, narito ang ating pamantayan. Sa inyong poster making, dapat ang nilalaman, ang kabuuan ng nilalaman ay 30% o yung mensahe. Dapat may kaangkupan ng konsepto. Hindi nawawala sa ating konsepto na pagmamahal sa bayan. 30%. Pagkamanlikha or originality. Pagkapamanlikha, originality. 20%. At pagiging malikhain, pagkamalikhain, creativity, gandahan ang drawing at slogan ninyo. 20%. Sa kabuuan, 100%. Good luck din! Mahusay! Galing ang iyong performance task, pangkatang gawain. Okay, mahusay. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating pagtataya. Okay, para sa ating test 1, panuto, tukuyin ang titik ng tamang sagot na nagpapahiwatig ng damdamin sa mga pangyayaring naganap sa buhay ng ating mga tauhan. Okay. Okay, para sa unang ating test 2, panuto, ayusin ang ginulong mga parirara na bubuo ng kaisipan sa binasang aralin o sa ating tinalakay na aralin at magbigay ng sariling pananaw tungkol sa kapangyarihan at kahalagahan ng pag-ibig sa magulang, kasintahan, sa kapwa at sa bayan. Okay, isulat ito sa nakahanda sa patlang sa ibaba. Then, ipaliwanag o yung pananaw sa kapangyarihan sa pag-ibig sa kapwa at kasintahan sa bayan. Nandiyan na rin ang ating rubrics, nilalaman, 4 na puntos, gramatika, 4 na puntos, kaayusan, 2 puntos, sa kabuuan ay mayroong 10 puntos. Okay, naway may natutunan ka sa ating aralin ang mga mahalagang pangyayari sa buhay ni Crisostomo Ibarra at ni Maria Clara. Bago ako magpaalam, narito muna ang inyong takdang aralin para sa ating susunod na aralin. Saliksikin ang mga mahalagang pangyayari sa buhay ni Sisa sa nobelang No Limitang Hearing. Subuking sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang katangian ni Sisa bilang isang ina? At pangalawa, para sa iyo, masasabi mo bang si Sisa ay dakilang ina? Ipaliwanag. Sure lang ito sa inyong kwaderno.
Hanggang sa muli, ako ang inyong kabalitaktakan, Sir Mike. Magandang araw muli sa inyo lahat.